Dahil sa hirap ng buhay, ay hinanap ng kasambahay ang dating amo na nakabuntis pala sa kanya para mapagamot ang anak nila. Pero maniwala kaya ang boss na nagkaanak sila? Ako si Blanca, isang kasambahay at naging asawa kong aking amo. Pinaghiwalay kami ng ina niya, pero nagkaroon kami ng anak. Nagkasakit ang aming anak at ang tanging paraan para masagip ang buhay niya ay ang magkaroon kami ng bagong baby. At ito ang kwento ng buhay ko. Isang araw ay hinanap ni Doña Gabriela si Rico. Uutusan kasi niya itong pumunta sa bangko at bumili ng kanyang mga paboritong pagkain. Galing na nga siya sa bahay ng kaibigan pero umuwi ito dahil sumama ang pakiramdam at naisip niyang huwag nang tumuloy sa bangko at sa paborito nitong coffee shop. Uutusan na lamang nito ang kanyang anak. Nasaan ang senyorito niyo? Tanong ng matanda sa kasambahay. Hindi pa po lumalabas ng kwarto eh. Magalang na sagot naman ng kasambahay. Napakunot ang noo ng Donya. Agad niyang pinuntahan ang kwarto ng anak. Sinubukan nitong buksan ng pinto pero nakasarado. Sumenyas siya sa kasambahay at agad nitong iniabot ang duplicate key ng kwarto. Ibang kaba ng matanda. Dali-daling binuksan ng Donya ang kwarto at tumambad dito ang anak na may katabing babae sa kwarto. Ay, sus Mariosep! Mahinang sabi nito sa sarili. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kama at laking gulat nito nang makita na ang babaeng katabi nito sa kama ay si Blanca, ang kanilang kasambahay. Sa galit ng matanda, hinablot nito ang buhok ng babae na natutulog at kinaladkad nga ito pababa ng kama. Ang kapal ng mukha mo, ambisyosa ka? Nakakadiri ka! Sigaw ng matanda. Rico po! Sigaw naman ni Blanca. Ang lakas ng sigaw ng dalawa ay napabalikwas naman si Rico. Nakita niya si Blanca na walang damit pero nasa sahig at hila-hila ng kanyang mama ang buhok nito. Mama, tama na! Ibinalot ni Rico ang kumot sa kanyang katawan. Si Blanca naman ay hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na takpan ng kanyang katawan dahil mahimbing ang tulog nito nang sabunutan ng matanda. Anong wag? Don't tell me what to do! Sigaw ng matanda. Wag mo po siyang saktan, mama! Sa wakas ay nagawan nga ng paraan ni Rico na makaalpas si Blanca sa gigil na mga kamay ng kanyang ina. Napopo ito sa sahig. Wala pa din itong damit at tinakpan na nga lamang ito ni Rico ng kumot. Anong ibig mong sabihin, iho? At saka, bakit kasama mo sa kama ang hampas lupa nating kasambahay? Halos maluha-luha na saad nga ng matanda nang dahil sa galit. Nagmamahalan po kami, ma. Bulalas naman ni Rico. Ha? Bakit mo mamahalin niyang katulong na yan? Hindi makapaniwala si Doña Gabriela sa sinabi ng anak. Huwag niyo po siyang pagsalitaan ng masama dahil mahal ko po siya. Pag-awat naman ni Rico. Gagamitin ka lamang ng babaeng niya na tiiwan ka kapag wala ka ng pera, kapag nakuha na niya ang lahat ng gusto niya sa'yo. Dagdag pa nga ng matanda. Hindi mo po siya lubusang kilala, ma. Hindi po siya ganyang klase ng tao. Pagtatanggol ng binata. Saad naman ni Doña Gabriela? At paano mo naman nalaman na, Ber? Matagal na po kaming nagmamahalan. Kaya naman pala niya nalaso ng utak mo. Nagsisiping pa kayo nang hindi naman kayo mag-asawa. Pinalaki kita ng tama kaya't alam kong masamang impluwensya sa'yo ang babaeng to. Ma, kasal na ho kami ni Blanca. Asawa ko na ho siya kaya't walang masama kung magkasama kami matutulog. Sa wakas ay naglakas loob nga na umamin si Rico. Si Blanca naman ay kinakabahan at naluluha pa din. Kasal? Gimbal na tanong ng Donya. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Blanca. Panay pa din ang hikbi ni Blanca. Masakit ang katawan at ulo niya mula sa sampal, sa bunot at kurot ng among mata pobre pero mas masakit ang mga salitang tinanggap niya mula dito.
Galit na galit ang matanda at natigilan si Rico nang humawak ito sa dibdib at tila nahihirapang huminga. Nahihirapan akong huminga. Parang hindi ko maigalaw ang kalahating katawan ko at nagdidilim ang paningin ko. Kinakabahan naman ang kanyang anak. Blanca, lumabas ka na muna. Aasikasuhin ko muna ang mama. Dali-daling nagbihis si Blanca, bumalik ito sa kwarto ng mga kasambahay. Nakatuon sa kanyang mga mapanuring mata ng mga kasamahan niya, kaya tagad siyang nagbihis at nahiga sa kama niya at nagtalukbong ng kumot na tila ba naistakasan ang matatalim na tingin ng mga kasamahan. Dinala ni Rico sa kwarto nito ang kanyang mama. Pinainom nila ng tubig at pinakalma ng kaunti. Mana mo? O ang babaeng yun? Gigil na tanong ng Donya. Ma, ano pong ibig sabihin ng tanong na yan? Ngayong alam ko na may ugnayan kayo ng hampas lupang babae na yun. Sa tingin mo ba? Papayag na lamang ako ng basta-basta? Tanong ng matanda. Tama ko ho mama, mahal ko siya. Hindi ko yan matatanggap. Sa dinami-rami ng babaeng nagkakagusto sa'yo, bakit siya pa? Bakit ang isang tulad pa niya? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng ating pamilya. Ano na lamang sasabihin ng mga tao sa ating pamilya? Ano na lamang sasabihin ng mga amiga ko? Paanong mga tauhan natin? Wala po ako nakikitang mali doon, ma. Dahil nalason na niya ang utak mo. Ngayon mamili ka. Mana mo o ang babaeng yun? Kapag pinili mo ang babaeng yun, wala ka nang makukuhang kahit na isang kusing mula sa akin. At kalilimutan mo nang may pamilya ka pa. Itatakwil ka namin. Magiging masakit para sa akin kung tatalikuran niyo ko bilang anak niyo. Pero irerespeto ko po ang desisyon niyo. Madamdaming sabi naman ni Rico at napayuko na nga lamang ito. Paano ang yaman? Maghihirap ka. Kailangan mo magtrabaho at magsimula sa mababa. Mawawala ang lahat ng magarbong buhay na nakasanayan mo. Pananakot pa nga ng matanda kay Rico. Umaasa na siya ang pipiliin nito. Alam ko pong mangyayari yan pero lahat po ay kakayanin ko para sa babaeng mahal ko. Wika ni Rico. Ganun ba? Pwes, paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ko matatanggap ang iyong desisyon? Gagantihan ko ang babaeng yun pati na rin ang kanyang pamilya. Pati ang mga magiging mga anak ninyo. Magdurusa sa aking galit. Hindi sila matatahimik at sisiguraduhin kong hindi kayo magiging masaya. Galit na sabi pa nga ni Doña Gabriela at talagang hindi ito tatanggap ng pagkatalo. Huwag naman po ma. Papayag na akong hiwalayin si Blanca. Basta huwag niyo po siyang gagawa ng masama. Kakayanin kong magtiis para sa kapakanan niya. Walang choice na sabi na nga lamang ni Rico. Mabuti naman. Dahil talagang dadanas siya ng hirap kapag siya ang pinili mo. Tama ang desisyon mo, iho. May isang kondisyon lang po ako, ma. Ano yun, iho? Ma, gusto ko ring masiguro na magiging maayos ang buhay niya. Bigyan niyo siya ng 10 milyong piso. Isa yan sa mga kondisyon ko para pumayag sa kagustuhan yung iwan ko si Blanca. Lakas loob na sabi ni Rico. Kahit nalabag naman talaga sa kalooban niya, naiwan ang kanyang pinakamamahal. Ganun kalaking halaga? Oho, at huwag ninyong sabihin kay Blanca na iniwan ko siya bilang sakripisyo. I don't want her to feel bad. Ayokong sisihin niya ang kanyang sarili. Tatanggapin ko na lamang ang kanyang galit, sabihin niyong iniwan ko siya. Sa pagkakataong ito naiyak na nga si Rico. Fine, it's a deal. Galit na umalis si Rico. Hindi niya matanggap na sariling magulang niya ang hahadlang sa kanyang kaligayahan. Ang totoo ay mahal na mahal niya si Blanca at ito lamang ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Pero hindi niya kayang masira ang buhay nito dahil sa kanya. Agad na tumulak patungong Amerika si Rico. Sa tingin niya, mas makabubuti para sa kanya kung lalayo na lamang siya. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Doña Gabriela. Agad niyang pinuntahan si Blanca sa tagpuan nila ni Rico. Nalaman kasi siya na nakatakdang magkita ang dalawa
sa paborito nilang tapsihan. Laking gulat ng dalaga nang dumating ang matanda sa halip na si Rico. Hoy babae, nagulat ka no? Inaasahan mo siguro ang anak ko ang darating. Pwes, magsanay ka na dahil hindi mo na siya makikita mula ngayon. Galit na panimula ni Doña Gabriela. Napatayo si Blanca mula sa pagkakaupo sa maliit na bangko sa lamesa na madalas nilang upuan ni Rico. Malapit kasi iyon sa malaking bintana. Kita nila ang magandang tanawin at presko ang hangin. Ho? Ano hong ibig niyong sabihin? Bakit ho kayo nandito? Nasaan po si Rico? Kulat na tanong nga ni Blanca. Nasa Amerika na siya at hindi na siya babalik pa. Natatawang sabi nga ng matanda halatang nag-e-enjoy ito sa pinagdaraan ng sakit ni Blanca. Hindi ho totoo yan. Hindi ho ako iiwan ni Rico. Iniwan ka na niya at wala nang magagawa dahil ayaw na nga niya sa'yo. Mahal ho ako ni Rico. Kit naman ni Blanca. Yan ang akala mo. To be honest, yan din ang akala ko pero nang sinabi ko na tatanggalan ko siya ng mana, kapag hindi ka niya iniwan ay hindi siya nagdalawang isip na iwan ka. Pera, karangyaan at ginhawa ang pinili ni Rico kesa sa'yo. Mapanuyang sabi pa nga ni Doña Gabriela. Napailing na nga lamang si Blanca ng paulit-ulit. Hindi po ako naniniwala. Heto ang sulat na galing sa kanya. Siguro naman alam mo ang sulat kamay niya at alam mong siya ang gumawa talaga ng sulat na yan. Hindi mo rin naman masisisi ang aking anak. Hindi siya sanay na maghirap at talagang maghihirap siya kapag ikaw ang pinili niya. Sabi ng matanda sa bayabot nga ng papel na galing sa mamahaling bag niya. Habang binabasa ni Blanca, ang sulat ay panay nga ang tulo ng kanyang mga luha. Basahin mo ang sulat. Meron din siyang 5,000 piso na iniwan niya para sa'yo. Hindi makapaniwala si Blanca na iiwan siya ni Rico. Alam niya na mahal siya nito. Pero hindi na niya maikakaila ang totoo dahil may sulat na iniwan si Rico at sulat kamay iyon ng nobyo. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa nabasa. Tinanggihan ni Blanca ang 5,000 piso na ibinibigay ng matanda. May parte ng puso niya na para bang gusto na lamang niya ang kanyang kapalaran at isinumpa niya na bubuhaying mag-isa ang anak kahit pa tinalikuran sila ng ama nito. Pero may parte ng puso niya na gustong ipaglaban ang pagmamahal niya para kay Rico. Ano pang hinihintay mo? Mag-impake ka na at lumayas ka na. Bibigyan kita ng pagkakataon na magligpit ng mga gamit mo pag uwi mo sa mansyon. Sabi pa nga ng Donya. Parang awa niyo na po. Pagmamakaawa pa nga ni Blanca. Galit na umalis naman ang matanda, umuwi na nga rin sa mansyon si Blanca. Hinintay niya ang matanda at nakiusap pang muli, pero hindi siya pinagbigyan nito. Kapag hindi ka pa umalis, ipapahabol kita sa mga aso. Walang awang banta pa nga ni Doña Gabriela. Sa takot wala nang nagawa pa si Blanca kundi ang umalis na nga lamang. Walang sapat na pera si Blanca para kumuha ng sariling bahay kaya naman nakitira muna siya sa kanyang kaibigan. Halos 1 buwan din siyang namalagi doon habang naghahanap siya ng matitirahan at ng paraan para makausap sana si Rico. Isang araw ay nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkaduwal kaya sinamahan siya ng kanyang kaibigan para magpa-check up sa center. Doon niya nalaman na buntis pala siya. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na baka magbago ang isip ni Rico at ng mama nito kapag nalaman na nagdadalang tao siya. Umaasa siya na babalikan siya ni Rico dahil paano na siya. Paano niya bubuhayin ang magiging anak sa halagang 5,000 piso na ibinibigay sa kanya ng Donya na kanya namang tinanggihan. Muli siyang bumalik sa mansyon at nakiusap sa matanda. Ate, pakitawag naman si Rico. Saad nga ni Blanca. Wala na siya dito, nasa Amerika na. Bakit ka ba nandito? Baka makita ka ni Doña Gabriela, siguradong magagalit yun. Kahit si Doña Gabriela na lamang. Pakiusap nga naman sa kanya. Saad nga nito. Sige, tatawagin ko si Madam ha. Pero kapag nagalit yun,
Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan ha. Salamat ate. Maya-maya pa ay lumabas na nga ang Donya at galit agad ang mukha nito. Aba, at anong ginagawa mo ditong bruha ka? Hindi pa ba malinaw sa'yo na ayaw na sa'yo ng anak ko at hindi ka din welcome sa pamilya at pamamahay na to? Pasigaw na sabi ng Donya. Nagdadalang tao ho ako. Kailangan ko hong sabihin kay Rico, kailangan malaman ni Rico ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Ngayon ko lang ho nalaman kaya nagpunta po ako kaagad dito. Dagdag pa ni Blanca. Sa naman ni Doña Gabriel, hindi na niya kailangan malaman at wala din naman siyang pakialam kahit malaman pa niya. Anak ho niya ang dinadala ko. Apuhunin niyo ang sanggol na to. Gihit pa nga ni Blanca. Wala akong kadugong hampas lupa. Wala akong pakialam sa pagbubuntis mo. Hinding-hindi kita matatanggap. At lalo nang hindi ko matatanggap ang anak niyo. Isang pagkakamali ang batang yan, lumayas ka! Sigaw nga ni Doña Gabriela. Umalis ang Donya na may huling habilin. Kalimutan mo na ang anak ko. Makakahanap ka din ng lalaki na para sa'yo. Piece of advice. Humanap ka kasi ng ka-level mo. Yung mahirap lang din. Kung gusto mo talagang umasenso, magsikap ka. Huwag kang bumingwit ng matabang isda para lang mapabilis ang pag-angat mo sa buhay. Mata pobreng saad pa ng ina ni Rico. Wala ho akong pakialam sa yaman ni Rico. Mahal ko po siya kahit pa wala siyang yaman. Napangisi si Doña Gabriela. Hindi mo naman talaga aminin yon. Pinakasalan ho ako ni Rico dahil alam niyang hindi pera ang hangad ko sa kanya. At ganun ba kababa ang tingin niyo sa anak niyo? Napapatol siya sa ganung babae? Palaban naman na sa ni Blanca. Pinakasalan ka ng anak ko dahil nabilog mo ang ulo niya. Giit pa nga ni Doña Gabriela. Parang awa niyo na ho. Huwag niyo ho kaming paghiwalayin. Magkakaanak na ho kami. Isa pa, baka naman anak mo yan sa kung sino-sinong lalaki. Tapos ipapasagot mo sa anak ko? Siya lang ho ang lalaki sa buhay ko. Siya ho ang unang lalaking minahal ko. At alam kong siya din ang huli. Nahihibang ka na talaga. Saad ni Doña Gabriela. Please po, nakikiusap ako sa inyo. Apo niyo po ang dinadala ko. Kadugo niyo po siya. Wala akong pakialam. At hindi ko rin tatanggapin pati ang batang yan. Hindi ako makakapayag na makapasok kayo sa pamilya namin. Ano bang kasalanan namin at namumuhi po kayo sa amin? At sa dinadala kong bata? Umiiyak na tanong nga ni Blanca. Sa naman ni Doña Gabriela. Hindi ka namin kauri. At bihisan ka man ng anak ko, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging hampas lupa mo. Akmang ipapahabol na sa mga aso si Blanca, kaya umalis na siya. Kailangan niyang ingatan ang sarili at ang batang nasa sinapupunan niya. Dumaan ang mga buwan hanggang sa manganak si Blanca sa thrill pets na mga batang lalaki. Pinilit na lamang ni Blanca na itaguyod ang mga ito kahit naging napakahirap ng lahat. Wala siyang katuwang sa pagbabantay sa mga ito, nagtatrabaho din kasi ang kanyang kaibigan, kaya naman tumatanggap na lamang siya ng labada para nababantayan pa din niya ang mga ito. Naging isang kahig, isang tuka ang kanilang pamumuhay. Madaming gabi na naiiyak na lamang si Blanca dahil pagod na siya pero kulang na kulang pa din ang kanyang kinikita. Ni sa hinagap ay hindi inakala ni Blanca na muli silang magkikita ni Rico. Tinanggap na niya na hindi na sila magkikita kailan pa man. Nakapagtrabaho si Blanca sa isang pamilya. Nag-alaga siya ng matanda. Minsan kasing namamalengke si Blanca ay may nakita siyang matanda na nadapa. Tinulungan niya ito at inasikaso. Laking gulat niya nang tawagan niya ang anak nito para ipasundo. Ubod ng yaman pala ng pamilyang nito pero hindi kaya ng kanyang amo na alagaan ang ama nito kaya kumuha na lamang sila ng caregiver. Maganda ang naging buhay niya sa pamilyang iyon. Binigyan siya ng isang kwarto kung saan sila nanirahan kasama ang kanyang mga anak.
Isa kasi iyon sa mga kondisyon niya para magtrabaho sa kanila ng stay-in. Hindi kasi niya maaaring iwan ang kanyang mga anak. Pinag-aral din ng mga ito ang triplets ng libre. Naisip na nga lang ni Blanca na kung anong sama ng kapalaran niya sa asawa niya ay siya namang biyaya sa kanya ng pamilyang pinagsisilbihan. Ilang taon din silang tumira sa mansyon na iyon. Nagkasakit din ang anak ng matandang inaalagaan niya, si Mrs. Madrigal, kaya pati nga ang anak ay inalagaan na rin niya. Nang gumaling naman ito, ay ang matanda naman ang naging malubha at hindi kalaunan ay namatay ito dahil sa malasakit at pagmamahal na ipinakita niya sa mag-ama ay biniyayaan ng mga ito si Blanca ng mana. 20 milyon piso, mansyon, pabrika at restaurant. Sigurado ho ba kayong ibinibigay niyo sa akin ang lahat ng mga to? Baka nabibigla lang po kayo. Napakarami naman po nito. Kulat na sabi ni Blanca nang kausapin siya ng abogado at ni Mrs. Madrigal. Para sa iyo talaga lahat ng yan. At sa anak mo. Saad ni Mrs. Madrigal. Pero ang dami niyo na hong naitulong sa amin. Nagkaroon na ho kami ng maayos na tirahan at nakapag-aral po. Ang aking mga anak. Naging napakabuti niyo ho sa aming mag-iina, sapat na po yun. Pagtanggi naman ni Blanca. Likas na hindi materyolosa ang dalaga. Kontento na nga siya sa lahat nang naitulong sa kanila ng mag-ama. Minahal at inalagaan mo ang aking ama ng matagal na panahon. Kita ko naman ang malasakit mo sa kanya. Alam kong minahal niyo din siya. Matinding hirap nga ang dinanas mo. Hindi biro ang sakit niyang Alzheimer's. At karamihan nga sa mga naging caregiver niya ay sumusuko dahil sa hirap niyang alagaan. Pero ikaw, sa kabila ng lahat ng hirap, tiniis mo at inalagaan mo siya na para bang kadugo mo. Pati nga ako inalagaan nung magkasakit ako. Deserve mo ang lahat ng yan. Matamdaming sabi pa nga ni Mrs. Madrigal. Pero pati ho itong mansyon, pinibigay niyo po sa akin? Saan ho kayo titira? Kunot noong tanong naman ni Blanca. Nahalata mo namang ayaw mag-take advantage. Sa Amerika na ako maninirahan. Hindi ko na din kayang manatili sa bahay na to dahil madaming malulungkot na alaala dito. Nang panahong lumalala ang lagay ni Papa. Hindi na rin ako magiging masaya dito, isa pa matagal ko na din namang gustong manirahan sa Amerika. Pero ayaw sumama ni Papa at hindi ko naman siya maaaring iwan. Pero ngayong wala na siya, itutuloy ko na lahat ng plano ko. Salamat sa serbisyo at malasakit mo. Wika ng ginang. Byuda na din kasi ito at wala nga itong mga anak. Panay ang trabaho niya ng kabataan niya, kaya ngayon gusto naman niyang mag-enjoy sa buhay. Naku, maraming salamat po talaga. Huwag kang mag-alala. Ire-refer kita sa mga consultants ko para matulungan kanila sa pamamahala ng perang naiwan ko. Pati na din yung mga negosyo. Kailangan mo ng tulong para mapatakbo mo ang mga yan ng maayos. Si attorney ang gagabay sa'yo. Sana ay pagyamanin mo ang mga pamana sa'yo ni Papa. Deserve mo yan. Napangiti na nga lamang si Blanca. Makakaasa ho kayo. Napapalaguin ko po lahat ng ibinigay ninyo sa akin. Maraming salamat po. Bumilang lamang ng ilang linggo at umalis na din ito. Naiwan sa mansyon si Blanca at ang kanyang mga anak. Masayang masaya siya dahil sa mga pamana sa kanya. Nagbunga ang lahat ng hirap at malasakit niya sa alagang matanda. Kahit pa malungkot nga siya sa pagpanaw ng matanda dahil sa napamahal na nga din siya dito, isang bagong buhay naman ang naghihintay sa kanilang mag-iina. Nanay, talaga po bang atin na po ba ang malaking bahay na to? Oo anak, kaya lagi kayong magdarasal at magpapakabait ha? Malaking biyaya ito para sa atin. Ang saya naman, parang lahat po ng hiling natin ay nakuha na po natin. May isa pa tayong hindi nakukuha. Ano yun? E di yung makita si tatay. Oo nga no. Sagutan pa nga ng triplets. Napabuntong hininga si Blanca. Mga anak, malabo na yan. At kahit makita natin siya, malamang may sariling pamilya na yun.
Maging masaya na lamang tayo sa kung anong meron tayo. Sige po, nanay. Halos sabay-sabay, nasabi naman ng mga bata. Naging masagana naman ang kanilang pamumuhay. Pinag-aralan maigi ni Blanca ang pagpapatakbo ng mga ibingay na negosyo at pera sa kanila at naging matagumpay naman siya sa tulong ng matinding panalangin at mga mababait na consultants. Sa kabilang banda ay pabagsak naman ang buhay ni Rico. Kung patuloy ang paglago ng mga kabuhayan ni Blanca, ay nalulugi naman ang mga negosyo ng pamilya ni Rico. Nagkaroon din ng sakit ang ama ni Rico at doon naubos ang kanilang savings at kinailangan din nilang ibenta ang kanilang mga ari-arian at mga negosyo. Isang araw na papunta si Blanca sa isang restaurant para sa isang lunch meeting ay may nakabangga siyang lalaki. Bumagsak ang kanyang bag sa lakas ng bangga pero agad na humingi ng paumanhin ng lalaki at pinulot ang kanyang bag pero laking gulat niya nang humarap sa kanya ang lalaki. Rico? Kulat na tanong nga ni Blanca. Blanca, ako nga to. Sagot naman ng lalaki. Napatitig si Blanca dahil nakasuot ng simpleng damit si Rico at may dala pang envelope na halatang nag-a-apply pa lamang ng trabaho pero hindi na nga niya inusisa pa. Such a bad day. Sa lahat ng makikita ko, ikaw pa talaga. Blanca, gusto sana kitang makausap. Baka may kaunting oras ka ngayon. Pakiusap nga ni Rico. Usap? Para saan? Gusto kong humingi ng tawad at magpaliwanag sa lahat ng nangyari. Tawad? I'm sorry. Dahil hindi ko kayang ibigay sa'yo yan. At wala na rin tayong kailangan pag-usapan pa. Walang kapatawaran at walang pagdadahilan ang maaaring pumawi sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. Matapang na saad naman ng babae. Nang araw na kinausap ako ni Mama at sinabing iwan kita o mawawalan ako ng mana, sinabi ko sa kanya na hindi kita iiwan. Sinabi kong kaya kong maghirap pero hindi ko kakayaning mawala ka sa buhay ko. Ano bang kasinungalingan yan? Huli na para dyan. Galit na sabi naman ni Blanca. Hindi kita gustong iwan, Blanca. Alam mong mahal na mahal kita. At hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Paliwanag ni Rico. Hindi na ako ang Blanca na maniniwala sa pangbobola mo. Sagot naman ni Blanca. Ginawa ko lang ang inaakala kong makabubuti para sa iyo. Ang iwanan ka. Ang tanging naisip kong paraan para makasigurado na magiging ligtas at masaya ka. Pero nagkamali pala ako. Napakunot noo si Blanca. Hindi ko maintindihan. Nagugulhang sabi nga ni Blanca. Tinakot ako ni Mama. Sinabi niyang gugulihin ka niya at sasaktan kapag hindi kita iniwan. Blanca, kaya kong mawala ng lahat pero hindi ko kakayaning may mangyaring masama sa'yo. Pumayag ako sa gusto ni Mama. I had no choice. Kailangan kitang protektahan. Nang araw na kinausap ko ni Mama at sinabing iwan kita o mawawalan ako ng mana, sinabi ko sa kanya na hindi kita iiwan. Sinabi kong kaya kong maghirap pero hindi ko kakayaning mawala ka sa buhay ko pero tinakot niya ako. Sinabi niyang gugulihin ka niya at sasaktan kapag hindi kita iniwan. Parang hindi naman kapanipaniwala mga sinasabi mo. Sad pa nga ni Blanca. Hindi kita iniwan, Blanca. You have no idea sa sakripisyong ginawa ko para sa'yo. Si Rico naman ang naglabas ng sama ng loob. Pero sa mga sandaling yun ay hindi pa nga maintindihan ni Blanca ang ibig niyang sabihin. Sakripisyo? Iniwan mo ko. Paanong naging sakripisyo yun? Isa pa, nanay mo na rin mismong nagsabi sa akin na hindi ka na babalik. Wala naman akong sinabi na hindi na ako babalik. Giit naman ni Rico. Aba malay ko. Yun ang sinabi ng nanay mo sa akin. Kaya yun ang pinaniwalaan ko. Never mind. Kinailangan ko lamang sabihin ang nararamdaman ko. Pero wala din naman yung saysay. Dahil hindi na magbabago ang nakaraan at hindi na din naman maaaring maging parte ng buhay ko. Ang kagaya mo. Malamig na sabi nga ni Blanca. Napatango-tango na nga lamang si Rico. Naunawaan ko. Pero
Patuloy pa rin akong aasa na sana dumating ang araw na mapatawad mo din ako at hayaang makapasok muli sa buhay mo. Halos pagmamakaawa pa nga ni Rico. Nanginginig ang mga tuhod ni Blanca nang umalis ito. Hindi na siya pinigilan ni Rico dahil dama nito ang tindi ng galit niya. Marahil ay nabigla din siguro ito dahil sino ba naman ang mag-aakala na magkikita pa sila matapos ang halos 7 taong hindi sila nagkita. Pinilit na lamang niya nakalimutan ang tagpong iyon. Pilit niyang binura ang 2:00 ng kanilang kahapon. Nais sana niyang kalimutan na lamang na nagkita sila ni Rico, pero hindi pala ito magiging madali dahil kakailanganin niya ang tulong nito. Ilang araw lamang simula ng pagkikitang iyon ay bigla na lamang hinimatay ang kanyang bunsong anak, si Joseph. Agad nila itong dinala sa ospital at nagulat sila sa kanilang natuklasan. Nakaupo si Blanca sa labas ng emergency room. Dumating ang doktor. Kalmado ito pero seryoso ang mukha nito. Kayo ho ba ang magulang ng bata? Tanong nga ng doktor. Ako nga po. Sagot naman ni Blanca. Kailangan ko pong makausap kayo tungkol sa kalagayan ng anak nyo. Nagalala na nga si Blanca. Dahil parang kakaiba nga ang tono ng doktor. Dok, ano po ang meron kay Joseph? Bakit parang masyado naman pong seryoso? Nakakakaba naman po yan. Napabuntong hininga si Doc. Na-diagnose po ang anak ninyo ng acute lymphoblastic leukemia. Isang uri ng cancer sa dugo na mabilis kumalat sa mga bata. Napahawak si Blanca sa dibdib. Napapikit na nga lamang ito at tahimik sa paligid. Pero nagagamot naman ho, diba, Doc? Moderno na ang panahon ngayon and I'm sure magagamot naman yan. Nagpatuloy ang doktor sa pagpapaliwanag. May mga kaso pong nagre-responde sa chemotherapy. Pero sa kondisyon po ng anak ninyo mukhang kailangan po natin ng bone marrow transplant para mas mapataas ang tsansa niyang gumaling. Pwede po ba ako maging donor? Ako na po. Kukunin niyo po yung sa akin. Lahat po ng kaya kong gawin, gagawin ko para gumaling lamang po ang anak ko. Naluluhang saad nga ni Blanca. Napatawa ang doktor. Magpa-test na po kayo. Pati ang mga kapatid o ibang mga kamag-anak, ipatest nyo para kung sakaling hindi po kayo match. May matatakbuhan po tayo. Nagulat nga si Blanca sa kanyang narinig. Ho? Sakaling hindi match? Pwede ho ba yun? Biological mother po niya ako. May mga ganong pangyayari. Pero kumalma po muna kayo dahil posible naman din po na mag-match. Suwestyon ko lamang po yun para mapadali ang lahat kung sakali mang hindi nga po kayo mag-match. Sige po, Doc. Magpapatest po kami lahat. Makalipas ang ilang linggo, dumating na nga ang resulta. Na-test na po kayo ng mga anak nyo. Nakakalungkot man pong sabihin pero hindi po kayo match eh. Paliwanag ng doktor. Pati ho ang mga kapatid niya? Pati na din ang dalawa niyang kapatid, ma'am. Hindi rin po sila compatible. Nanlumo si Blanca. Napapaupo siya sa gilid ng kama habang nakatitig sa anak. Napakasama namang bangungot na lahat sila ay hindi match o hindi compatible kay Joseph. Wala na po ba kami ibang pwedeng pagkunan? Na-check na rin po namin ang registry. Sa ngayon wala pong available na external donor na tugma. Grabe naman to. Bulong na nga lamang ni Blanca habang tumutulang mga luha niya. Anong saysay ng lahat ng pera niya kung hindi man lamang magagamot ang bunso niyang anak? Saad pa nga ng doktor, may 2 pa pong option pero alam kong hindi ito madali. Anong option po, Dok? Maaari niyo po sanang ipatest din ang ama ng bata pero nabanggit niyo nga po pala na he's out of the picture. Ang ikalawa naman po ay kung magdadalang tao muli kayo. May 25% chance na ang susunod na anak ay magiging perfect match para kay Joseph. Kung sakali po maaari namin gamitin ang cord blood sa pagkapanganak po at posibleng gamitin din bilang stem cell donor kung kinakailangan. Napailing-iling si Blanca. Ibig niyo pong sabihin, kailangan naming magkaroon ulit ng anak para iligtas si Joseph?
Hindi po namin ipipilit. Pero kung pipiliin niyo po, yun po ang pinakamataas na tsansa natin ngayon. Ang desisyon po ay nasa inyo. Ipinahanap agad ni Blanca si Rico. Ang totoo ay ayaw niyang makaharap pang muli ang binata at ayaw niyang malaman nito na may mga anak sila pero wala na siyang magagawa dahil iyon na lamang ang pag-asa nila para mailigtas si Joseph. Nang mahanap ng kanyang private investigator si Rico, ay pinasabi niyang magkikita sila sa isang coffee shop malapit sa opisina ni Blanca. Agad namang pumayag si Rico kahit na hindi pa niya alam ang pakay ng dating asawa. Pumwesto sila sa isang sulok ng coffee shop. Medyo tahimik ang paligid at may kalungkutan at tensyon sa mga mata nila. Tahimik si Blanca habang hinahaplos ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at nag-iisip ng mabuti bago magsalita. Rico, umaasa akong maunawaan mo ko. Alam kong madami akong masasakit na nasabi nang huli tayong magkita. Pero ang kailangan ko lang ngayon, pabor mula sa'yo. Ang totoo, ayaw naman talaga kitang makaharap eh. Pero may sakit ang isa sa mga anak natin. At lahat ay gagawin ko para gumaling siya. Anak? Isa sa mga anak natin? Anong ibig mong sabihin? May mga anak na tayo? Tanong pa nga nito. Sunod-sunod nga ang tanong ni Rico, kaya hindi agad nakapagsalita si Blanca. Tumango si Blanca at ngumiti ng bahagya. Pero makikita ang kalungkutan sa kanyang mga mata. May triplets tayo, Rico. 3 anak. Si Jomar ang panganay natin. Ang gitna ay si Jonathan, may sakit naman na bunso natin ay si Joseph. Siya yung nagkaroon ng leukemia. Kumusta ang lagay niya? Halatang pag-aalala kay Rico, kahit hindi pa nga niya alam kung totoo bang anak niya ang mga to. Ang sabi ng doktor, hindi siya match sa akin. Hindi rin match kay Jomar at John. Kaya kailangan namin ng donor. Kailangan namin ng tulong mo, Rico. Sad nga ni Blanca. Of course. Wala namang problema sa akin, handa akong tumulong. Pero gusto ko lang sanang malaman at itanong kung bakit inilihim mo sa akin na may mga anak tayo. Maingat na usisa nga ni Rico. Hindi ko inilihim. Sabi ni Blanca at napayuko siya. Anong ibig mong sabihin? Nang iwan mo ko, hindi ko pa alam na buntis ako. Halos 1 buwan pa lang nang nalaman ko. Bumalik ka agad ako sa bahay niyo. Sinabi ko sa mama mo na buntis ako. Hibang din siguro ako at iniisip ko na baka magbago ang isip niya kapag nalaman niyang buntis ako. At dinadala ko ang mga apo niya. Inisip ko rin na baka bumalik ka kapag nalaman mong buntis ako. Pero nagkamali ako. Mahabang sabi ni Blanca. Hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ni Mama. Patawarin mo ko, Blanca. Hindi ko sila maaaring pabayaan kung nalaman ko lang sana. At alam ko na naghirap ka talaga. Malaki din talaga ang galit sa akin ng mama mo, no? Gusto nga niya akong ipahabol sa aso para lang umalis ako nung araw na sinabi ko na buntis ako eh. Imagine, may dala akong bata sa sinapupunan ko. Apo niya yun. Pero ipapahabol niya ako sa mga aso. Isang mapait na ngiti nga ang rumehistro sa mukha ni Blanca. Napabalik tanaw niya at naramdaman nga niya kung gaano kasakit ang nangyari. I'm sorry. Maiksing sabi ni Rico at halos pumula ang mukha nito sa matinding pagkalungkot at hiya. Hayaan mo na. Hindi na yan importante. Ang kailangan ngayon ay gumaling ang ating bunso. Sangayon ako dyan. Lahat ay gagawin ko para makatulong. Agad nga silang nagbiyahe papunta sa ospital kung nasaan si Joseph. Habang nag-uusap sila sa waiting area, dumating na ang doktor at nagbigay ng request para magpa-test. Lumipas ang araw at nakuha nilang resulta. Sa kasamaang palad, hindi rin match si Rico. Paanong nangyaring hindi rin siya match? Hindi ako match. Ang mga kapatid niya hindi rin. Pwede ba yun? Lahat kami hindi match? Mataas na nga ang boses ni Blanca dahil frustrated na nga siya. Nawawala na siya ng pag-asa para sa kanyang anak. Naibigay ko na po sa inyo dati ang option na to. Kung hindi po kayo lahat match, maaari kayong magkaroon muli ng anak.
malaki po ang tsansa na maging match sa magiging anak niyong susunod. O kaya naman gagamitin natin ang cord blood. Kailangan ho namin magkaroon ulit ng anak? Gulat nga na tanong nito. Baka pwede po, artificial insemination o kaya naman, maging sperm donor na lang siya. Ani naman ni Blanca. At tinutukoy nga niya si Rico. Pwede naman po pero mas komplikado po at mas matagal po ang prosesong yan kesa sa natural conception. Pero again, gaya ho ng sabi ko, ay pawang mga suggestions lamang po ito. Kayo pa rin po ang masusunod. Paliwanag nga ng doktor. Nagkatinginan sila Rico at Blanca at naramdaman naman ng doktor ang pagkakailangan. Pag-usapan niyo po muna at sabihan niyo na lamang po kami sa magiging desisyon niyo. Kahit anuman pong maging desisyon, susuportahan kita. Payag akong maging ama ulit ng magiging anak mo. Saad naman ni Rico. Tila nang gigil naman si Blanca sa sinabi ni Rico. Naiisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Magdadala ako ng bata sa mundo. Hindi dahil gusto kong magkaroon ulit ng anak, kundi dahil gusto nating iligtas ang isa pa. At sino nga ba? Ang taong kinasuklaman ko? Lumuhod si Rico nga sa harapan niya. At seryoso ang mukha nito. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Ang hinihiling ko lang na tulungan natin siya. Nabuuin natin ang tanging pag-asang meron ng anak natin. Nagkaroon ng matagal na katahimikan. Tinitikan ni Blanca si Rico. Sa wakas tumango na nga lamang siya at ang mukha niya ay puno ng pinaghalong takot at pagmamahal. Para kay Bunso, handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Saad na nga lamang ni Blanca. Tumango-tango si Rico. Para kay Bunso. Pumasok sila sa private room ni Joseph. Magkatabi silang nakatitig sa natutulog nilang anak. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, isang bagong pag-asa ang unti-unting umuusbong. Masakit man para kay Blanca, ay wala siyang magawa. Maaaring malagay sa peligro ang buhay ng kanyang anak. Ayaw niyang mapalapit sa kanya si Rico, ni ayaw niya itong makausap, pero wala siyang magawa. Ngayon ay kailangan pa niya itong makasama at magkaanak muli dito. Napagkasunduan nilang magkita sa isang magandang hotel. 3 gabi sa loob ng 1 linggo na may namagitan sa kanila. Sa tuwing magkasama sila ay umiiwas si Blanca na magkausap sila. Pagkatapos may mangyari sa kanila ay umaalis agad siya. Ayaw niya magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa taong sumira sa kanyang buhay. Ang talagang nais lamang niya ay magkaroon ng bagong anak para maisalba si Bunso. Pagkatapos ng linggong iyon ay hinintay na lamang nila na maka1 buwan bago nag-pregnancy test si Blanca. Nag-positive sa pregnancy test si Blanca at nagdadalang tao na ito. Agad niya iyong ibinalita kay Rico. Nag-pregnancy test ako kaninang umaga. Ani nga ni Blanca, malamig ang boses nito at pinipigilan ng kahit na anong emosyon. Anong resulta? Kabadong tanong pa nga ni Rico. Buntis ako. Hindi may paliwanag ni Blanca ang nararamdaman ng mga oras na yun. Masaya siya dahil nadudugtungan nga ang buhay ng kanyang bunsong anak, pero ibig sabihin nun ay muling magiging parte ng buhay niya sa Rico. Ang taong dumurog sa kanyang pagkatao, ang naging dahilan ng pagkawasak na ng kanyang puso. That's good news. Gagaling ang ating bunso. Masayang sabi naman ni Rico. Oo nga eh. Mabuti na lamang talaga tumaayos din ang lagay niya ngayon. Sakto na yung paglabas ng bunso nating anak. Tulala na sabi na nga lamang ni Blanca. Baka pwedeng dito na din muna ako tumira kasama niyo. Wika naman ni Rico. Bakit gusto mong tumira dito? Inis naman ang tanong ni Blanca. Matalim ang tingin kay Rico. Gusto ko lang naman kayong mabantayan. Lalo na ikaw. Masailan ang sitwasyon mo ngayong buntis ka. Sagot ni Rico. Gusto ko lang linawin na ginagawa natin ang lahat dahil gusto natin parehong iligtas ang buhay ng ating bunsong anak. Walang tayo at kahit kailan hindi magkakaroon ng tayo. Galit na sabi ni Blanca. Alam ko naman yun, I'm sorry.
Napahiya si Rico. Hindi nga niya pinilit ang kanyang pagnanais na makasama ang kanyang mag-iina. Padabog na pumasok ng kwarto si Blanca, pero maya-maya sumunod din ang kanyang kaibigan. Okay ka lang ba? Tanong nga ni Maya. Sakto lang. High blood ka na naman. Huwag ka nga masyadong mainitin ang ulo, masama sa baby yan. Sad naman ang kanyang kaibigan. Naiirita kasi ako sa pagmumukha ni Rico. Makita ko lamang yung mukha niya, naiirita na talaga ako. Baka naman pinaglilihian mo. Ang sabihin mo nakakairita talaga siya. Pairap pa nga na saad ni Blanca. Baka naman in love ka pa dyan. Sagot ni Maya. Ew! Kadiri! Hindi ako may in love sa tulad niyang masamang tao. Nangiiwan. Napakunot noo si Maya. Totoo? Hindi mo na ba siya mahal? Tila tinetesting ang kanyang kaibigan. Bakit ba ang kulit mo ha? Tila naiinis na nasabi ni Blanca. Kasi po kilala kita. Kaibigan kita at hindi mo maikakaila sa akin ang totoo mong nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Singhal ni Blanca. Napabuntong hininga si Maya. Mahal mo pa siya, hindi ba? Fine. Oo na, mahal ko pa nga. Pag-amin na ni Blanca. Sabi ko na nga Natatawang sabi ni Maya. Natatawa ka pa talaga? Mainit ang ulo na sagot naman ni Blanca. Ang sungit mo naman, buntis. Nakakainis ka kasi. Nakakainis na sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Mahal ko pa rin siya. Dapat ay galit na ako sa kanya pero heto at siya pa din talaga ang laman ng puso ko. Pag-amin naman ni Blanca. Ganun talaga. Kapag mahal mo, wala kang magagawa. Pag nakapanganak na ako, ay pagtataguan na namin siya. Para maramdaman naman niya ang pakiramdam ng iniiwan, no? Para maramdaman niya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Puno ng hinanakit na sabi pa ni Blanca. Gagantihan mo siya? Gulat naman na tanong ni Maya. Oo. Sa tingin ba niya, siya lang yung may kayang gawin yun? Sa tingin ko ay sa ganoong paraan lamang ako makatatahimik. Blanca naman. Sana matuto ka ng magpatawad. Maganda pa rin naman ang kinalabasan ng buhay mo Napakadami mong biyaya. Pinamanahan ka ng amo mo dati ng milyon-milyon at maraming ari-arian. Hindi ba't malaking pagpapala yun? Hindi kailanman mapapalitan ng pera. Ang sakit na naramdaman ko kahit pa yumaman kami. Ay, napakasakit pa rin ang pinagdaanan ko pag naiisip ko. Pagbabalik tanaw ni Blanca. Bumuntong hininga si Maya. Gets ko naman. Pero sana i-handle mo ito sa mas positibong paraan. Matuto kang magpatawad. Move on din kapag may time. Hindi lang para sa sarili mo kundi para din sa mga anak mo. Lumabas ka na nga lang. Kung kukontra ka lang din sa akin. Hindi mo naman ako naiintindihan. Masungit na saad pa ng buntis na si Blanca. Kaibigan kita, Blanca. Mahal kita at gusto kong maging masaya ka. Nasa harapan mo si Rico, he is the love of your life. Grab mo na yung second chance nyo, friend. Sige ka, baka wala nang third chance. Wala akong pakialam sa chance na yan. Inis na sabi ni Blanca. Naputol ang pag-uusap ng mga kaibigan nang biglang pumasok sa kwartong mga bata. Nanay, pwede po bang dito po matulog si tatay? Gusto po kasi namin pumanood ng movie mamayang gabi. Wala naman pong pasok bukas dahil weekend. Magkasunod na saad nila John at Jomar. Kailangan umuwi ng tatay nyo. Tayo na lang ang manood mga anak. Sagot naman ni Blanca. Pero bawal ka pong mapuyat, nanay. Bawal po sa baby yun. Saka gusto po sana namin kasama po si tatay. Sige na po, nanay, please. Nagmamakaawa ang dalawang bata. Nangungusap ang mga mata ng mga to at ramdam ni Blanca ang pangungulila ng mga to sa isang ama. Hindi niya nga natiis ang mga anak kaya pumayag din siya. Sige na nga, pero ngayon lang yan Hindi na mauulit. Pagbibigyan ko lang kayo kasi hindi nyo pa yan na-experience.
Striktong sabi naman ni Blanca. Lumaki ang mga mata ng bata sa kanilang narinig. Talaga po, Nanay? Oo na nga. Muling irap ni Blanca. Yay! Thank you po, Nanay. Love na love ka po namin. Sus ng bola pa kayo. Pirong sabi ni Blanca. Agad nang takbuhan ng mga bata para sabihin sa kanilang ama na pumayag si Blanca sa sleepover nila. Nagkatingin na naman sina Maya at si Blanca. Kita mo na, masayang-masaya ang mga anak mo. Hindi naman natin may kakaila na masaya ka din. Hindi mo ako masisisi kung takot ako. Nakita mo kung paano ako nasaktan, di ba? Sagot naman ni Blanca. I understand, pero sana dumating din ang araw na kayanin mo siyang patawarin. Muling saad nga ni Maya. At dahil nga doon sa bahay nila, matutulog si Rico, ay minabuti ni Blanca na manatili na lamang sa kanyang kwarto. Hindi na rin ito bumaba para kumain ng hapunan. Nagpadala na lamang siya ng pagkain sa kanyang kwarto. Nagdahilan siya na hindi maganda ang kanyang timpla at mas gusto na lamang niyang humiga at magpahinga. Nasa sala naman ang mga bata kasama ang kanilang ama. Pasado 2:00 na nang magising si Blanca. Lumabas siya ng kwarto at naglakad-lakad. Naisipan niyang puntahan ang mga bata sa kwarto ng mga ito, gaya ng madalas niyang gawin. Nang buksan niya ang pinto ng mga bata, ay nakita niyang tulog na ang mga ito. Nakahiga si Rico at nakayakap ang 3 bata dito. Ramdam niya kung gaano kasaya ang mga bata sa piling ng kanilang ama. Lihim na napangiti si Blanca. Nagpunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Nang pabalik na siya sa kanyang kwarto, ay narinig niyang may kausap si Rico sa telepono. Bahagya siyang lumapit para marinig ang sinasabi nito. Kausap pala nito ang boss sa trabaho. Pasensya ka na talaga kung hindi ako nakakapasok. Saad ni Rico. Naku, sumusobra ka na kasi sa absences mo. Napakunot noo nga si Blanca. Tahimik na kasi noon ang kapaligiran. Walang ibang nagsasalita kaya kahit hindi naka-speakerphone ay naririnig niya ang boses ng kausap. Kailangan lang ho talaga. Pasensya na po. Aba, maghanap ka na kaya ng bagong trabaho. Hindi pwede sa akin yung absent ng absent. Hindi ka naman dati ganyan. Isa ka sa pinakamaasahan kong empleyado. Pasensya na po, boss. Mga anak ko po kasi yung pinag-uusapan dito. Alam niyo naman po na matagal ko silang hindi nakasama tapos may sakit pa po yung bunso. Pagpapaliwanag naman ni Rico. Pwes, ayusin mo. Kapag ganyan ka ng ganyan, wala akong magagawa kundi sisantahin ka. Galit ng sabi nga ng amo ni Rico. Huwag naman po, boss. Alam niyo naman pong mahal ko ang trabaho ko, kailangan ko din po ng pera. Tumango ang kanyang amo. Alam ko, pero kapag ganyan ka ng ganyan, bale wala din. Kailangan mong mamili. Naintindihan ko naman po ang pinanggagalingan mo, boss, pero kahit mahal ko ang trabaho ko kahit kailan, ay hindi ko kayang ipagpalit ang pamilya ko sa kanila. Kahit kailangan ko po ng pera, hindi ko ipagpapalit ang mga anak ko, pati ang nanay nila. Matagal na silang nawala sa akin at hindi ako papayag na mawala sila ulit. Emosyonal na sabi pa ni Rico. Hindi napansin ni Blanca na natabig pala niya ang isang vase at bumagsak yun sa sahig. Nagulat naman si Rico, pinatay nito ang tawag at dali-daling tinignan ang pinanggalingan ng ingay. Dahil nga buntis, hindi nakakilos kaagad si Blanca at nakita nga ito ni Rico. Bakit nandyan ka? Gulat na tanong nga ni Rico. Ha? Wala. Kumuha lang ako ng tubig tapos sinilip ko lang yung mga bata. Pagdadahilan ni Blanca. Sana nagpakuha ka na lang. Baka mabinat ka. Hindi ba't masama ang pakiramdam mo buong araw? Nag-aalalang tanong pa nga ni Rico. Imbes na sumagot, nagtanong din si Blanca. Pinapagalitan ka na ba ng boss mo? Ibig mong sabihin na dinig mo ba ang aming pag-uusap? Natatawang tanong pa nga ni Rico. Medyo lang. Nahihiyang pag-ami naman ni Blanca. Teka, pinagdududahan mo ba ako? Tanong muli ng binata. Hindi no.
Huwag kang asyumero, sinilip ko lang talaga ang mga bata. Tapos kumuha ko ng tubig. Pagbalik ko, narinig na kitang may kausap. Hindi ko naman mapigilan marinig, di ba? Ani nga ni Blanca. Tulog na nga ako. Nagising lang ako sa tawag ng boss ko. Napakamot ang ulo na kwento ni Rico. Paano kung masisante ka nga? Biglang saad naman ni Blanca. Anong gagawin ko? Pinapipili ako Kung yung mga anak ko, trabaho ko. Totoong mahal na mahal ko ang trabaho ko pero hindi ko naman yung pipiliin kesa sa mga anak ko. Ang tagal niyong nawala sa akin at hindi na ako papayag na mawala pa kayo sa akin. Bakit pati ako nasama dyan? Saad nga ni Blanca. Mahal din kita. Bakit? Ako ba hindi mo na mahal? Tila nagsusumamo na tanong ni Rico. Ewan ko sa'yo. Pag-iwas na lamang ni Bianca. At sa pagilag nga ni Blanca, muntik na itong matumba. Mabuti na lamang at maagap nga si Rico at nasalo ito sa mga braso niya. Nagkatitigan sila at biglang hinalikan ni Rico si Blanca sa labi. Nagulat si Blanca at sinampal ng malakas si Rico. Bastos ka? Sigaw ni Blanca. Sabay tulak kay Rico, pero imbis na bumitaw, ay niyakap ni Rico si Blanca. Dito na nanlambot si Blanca. Nanumbalik sa kanya ang mga panahon na magkasama pa sila sa probinsya. Humagulgol si Blanca at tinapik-tapik ni Rico ang likod nito. Hinayaan lamang niya itong maglabas ng sama ng loob. Ilang sandali pa ay tumigil na nang pag-iyak si Blanca. Doon lamang bumitaw mula sa pakakayakap si Rico. Tinitigan niya sa mga mata si Blanca at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay nito. Mahal na mahal kita. Patawarin mo na ako at magsimula tayo ulit ng bagong buhay. Pakiusap ni Rico pagkatapos noon. Paano kung saktan mo ako muli ha? Hindi ko nakakayaning pagdaanan ulit ang lahat. Pagkatapos kong maging okay kahit papaano? Magtiwala ka sa akin, Blanca. Alam kong mahirap pero sana panghawakan mo ang pagmamahalan natin, babawi ako sa'yo. Pangako? Emosyonal na tanong nga ni Blanca. Pangako. Sagot naman ni Rico at muli nga silang nagyakap. Inihatid ni Rico at si Blanca sa kwarto nito at inalalayan nga na mahiga. Teka, baka may mangyari sa iyong masama. Dito na kaya ako matulog sa tabi mo? Pili ang sabi na nga lamang ni Rico. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Ano namang mangyayari sa akin masama dito sa sarili kong kwarto? Pilit itinatago ni Blanca ang nararamdamang kilig. Malay mo may dumating na mga aliens o kaya mga pirata. Pangaasar ni Rico. Hay nako, sige na. Diyan ka na matulog sa tabi ko at alam ko namang hindi mo rin ako titigilan. Napayes na nga lamang ng sigaw si Rico. Huwag kang maingay at baka magising ang mga bata. Tumabi nga si Rico kay Blanca sa kayumakap. Hindi na ako uuwi. Pili ang sabi ni Rico. Sira ka talaga. Kunwari pa ay naiinis nga si Blanca pero ang totoo kilig na kilig naman ito. Gusto ko lang na mayakap ka, araw-araw. Wika nga ni Rico. Sus, bolero. Ani naman ni Blanca at nagtawanan nga sila. Nakatulog sila na magkayakap. Parang ayaw na nga nilang matapos ang mga sandaling iyon. Parang nanumbalik sa kanila ang mga panahon na magkasama pa sila sa mansion. Inamin na din ni Blanca sa kanyang sarili at kay Rico na mahal pa din niya ito. Sa kabila nga ng lahat ng lungkot at sakit na pinagdaanan ay mas matindi pa din ang pagmamahal niya para dito. Tinagap din niya itong muli sa buhay niya. Hinayaan na niya ang kanyang sarili na magmahal muli. Masarap ang tulog ng mag-asawa nang makarinig sila ng mga tumatawang mga bata. Napabalikwas sila nang makita na nakatayo sa gilid ng kama ang mga anak nila at nagsisitawanan. Aba, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong nga ni Blanca. Nanay, hinanap po kasi namin si tatay tapos dito lang po namin kayo nakita ng magkayakap. Bakit po kayo magkayakap? Usisa pa nga ng panganay sa triplets. Ha?
Nauutal nga na sabi ni Blanca. Hindi niya malaman kung paano sasagutin ang tanong ng inosenteng anak. Bakit? Mag-asawa naman kami ng nanay niyo, di ba? At kahit kailan, hindi naman kami nakipag-divorce o anal. Mag-asawa pa rin kami. Paliwanag ni Rico. Yay! Mag-asawa na sila ulit! Tuwang-tuwa na sabi ng mga bata at umakyat ang mga ito at nagisistalunan pa sa sobrang saya. Matagal din kasi nilang pinangarap na magkaroon ng ama at ng buong pamilya. Naiinggit sila sa mga kaibigan at kaklase nila na ihinahatid ng mga tatay ng mga ito. Dati ay palagi lamang nilang inaasam na makilala man lamang ang kanilang ama, pero ngayon ay kasama na nila ito at buo na uli ang kanilang pamilya. Wala na silang mahihiling pa. Tatay, dito ka na po ba titira kasama namin? Tanong nga ni John. Hindi ko pa alam eh. Kung sa akin wala namang problema pero nanay niyo pa din naman ang masusunod. Nagalang ang sabi ni Rico. Agad na lumapit nga at yumakap ang mga bata sa kanilang ina. Nanay, pumayag ka na po, please. Dito na po sana tumira si tatay. Oo nga po, nanay, pumayag ka na po. Sad pa nga ng triplets. Hay naku, mukhang hindi niyo naman ako titigilan. Sige na. Papayag na ako na dito muna tumira ang ama niyo. Pero pansamantala lang ha. Nakangiting sabi naman ni Blanca. Nagtatatalon nga at nagsisisigaw ang triplets. Sigurado ka ba na okay lang sa'yo na dito muna ako tumira? Nag-aalang ang tanong pa nga ni Rico. Oo na. Magiging napakasaya ng mga anak natin at para may katuwang na rin ako kay Joseph at mga negosyo ko. Ang sabi kasi ng OB ko, maselan daw ang pagbubuntis ko. At hindi ako pwedeng ma-stress o mapagod masyado. Lahad nga ni Blanca. Salamat sa tiwala mo. Tila masaya naman ang sagot ni Rico. Walang anuman. At sana, wag mo akong biguin na. Pakiusap pa ni Blanca. Pangako yan. Sa mansion na din tumira si Rico. Nag-resign na siya sa trabaho dahil hindi nila gusto ang mga ginawa ng amo nito. Habang naka-bedrest naman si Blanca, ay si Rico na ang nagpapatakbo ng mga negosyo nila. Tumutulong din siya sa pag-aasikaso sa mga anak nila. Pati si Blanca ay inaalagaan ni Rico. Tuwing umuwi siya sa bahay, ay sinisiguro niyang may oras siya sa mag-iina niya. Nakikipaglaro siya sa mga bata at sa gabi ay dinadalhan niya ng pagkain si Blanca sa kwarto. Sabay silang kumakain habang pinag-uusapan ng kanilang araw. Araw-araw niyang binubusog sa mga halik at yakap si Blanca. Minsan ay hindi na iwasan ni Blanca ang maging emosyonal. Salamat sa lahat ng tulong mo ha. Hindi mo kailangan magpasalamat. Responsibilidad ko ang pangalagaan at pasayahin kayong mag-iina. Wika nga ni Rico. Salamat talaga. Naging masaya naman ang kanilang pamumuhay bilang isang pamilya. Masaya at masagana ang kanilang buhay. Naipanganak na ang kanilang anak at ito ang naging match ng bunso sa treatments. At dahil doon ay gumaling na din si Joseph. Akala nga nila ay tuloy-tuloy na ang kaligayahan nila. Ngunit isang araw ay may babaeng dumating sa kanilang bahay. Magandang araw. Hinahanap ko si Rico. Sabi ng sosyalerang babae. Wala ho siya, nasa opisina. Sino po kayo? Magalang na tanong ng kasambahay. Ako ang asawa niya. Sagot ng babae. Pagkasabi ng babae nito ay nanlaki ang mga mata ng kasambahay. Ho? Asawa? Oo. Bakit ho parang gulat na gulat kayo? Tanong pa nga pabalik ng babae. Sandali lang ho. Sagot ng kasambahay at nagmamadali itong bumalik sa loob ng bahay. Agad nitong pinuntahan sa kwarto si Blanca. Ma'am, may naghahanap po kay sir. Kabadong sabi ng kasambahay. Nasa opisina ang sir mo. Sino ba yun? At bakit ganyan ang mukha mo para kang nakakita ng multo ah? Tanong nga ni Blanca. Ma'am, huwag po kayong mabibigla pero ang sabi po kasi ng babae, asawa daw po niya si sir. Asawa? Ako ang asawa ni Rico. Baka naman prank lang yan o baka scammer.
Iritang sabi pa nga ni Blanca na sakto din kasi nabuntis siya. Maayos naman po ang itsura ng babae. Baka hindi naman ho scammer. Parang mas imposible naman na asawa siya ni Rico. Ani pabalik ni Blanca. Hindi ko po alam ma'am, labas na lang po kayo para makausap ninyo. Sabi pa ng kasambahay. Mabuti pa nga. Iiling-iling na sabi ni Blanca. Ibinaba niya sa karibang sanggol at saka naglakad nga palabas ng kwarto at papunta sa gate kung nasaan ang babaeng nagpakilalang asawa ni Rico. Hay nako, panahon nga naman ngayon. Ang daming manloloko. Naiiling na sabi ni Blanca. Nang buksan niya ang gate, laking gulat niya nang makita ang isang babaeng malaki ang tiyan. Sinong hinahanap mo, miss? Tanong ni Blanca. Magandang araw. Hinahanap ko ang asawa ko si Rico. Sabi ng babae. Miss, baka nagkakamali ka lang. Ako ang asawa ni Rico. Sa pagkakataong yun kumabog na nga ang dibdib ni Blanca, napaisip siya kung sasaktan na naman ba siya ng asawa. Nagbagong itsura ng babae at tinignan nito si Blanca mula ulo hanggang paa. Excuse me? Matagal na kaming kasal dati pa. Pero ngayon lang ako nagdalang tao. Sa anak namin, ayoko pa kasi magkaanak dati. Dagdag pa ng babae. Hindi ako naniniwala. Nanggugulo ka lang. Umalis ka na nga dito, miss. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko nakakausap ang aking asawa. Wala nga ang asawa mo dito, ang tanging Rico na nakatira dito ay yung asawa ko. Gigil na sabi naman ni Blanca. Niloloko ka niya. Anyway, babalik na lamang ako kapag andito na ang asawa ko. Malditang sabi pa nga ng dalaga. Saka ito galit na umalis. Saglit na natulala si Blanca. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nadinig. Sino ang babaeng iyon at bakit nito sinasabi na si Rico ang asawa nito? Iyak nang iyak si Blanca sa loob ng kanilang kwarto. Ayaw kasi niyang lumabas ngayon at ipakita sa mga anak na umiiyak siya. Maghapon ng ganoon ang lagay ni Blue hanggang sa dumating na si Rico galing sa opisina. Bakit namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Tanong ni Rico. Sarili mo kaya ang tanungin mo? Singhal ni Blanca. Teka, bakit mainit ang ulo mo? Kunot noong tanong naman ni Rico. Ewan ko sa'yo. Paano natin ito maaayos kung hindi natin pag-uusapan? Hindi na ito maaayos. May dumating dito na babae at sinasabi niyang asawa mo daw siya. What? Kalokohan yan. Ikaw ang asawa ko, ikaw lang ang nag-iisang asawa ko at pinakasalan ko at gusto kong pakasalan. Gulat na sabi naman ni Rico. Carmela daw ang pangalan ng babae. Napakamot na lamang ng ulo si Rico. Pero wala akong nakikilalang Carmela. So, sinong babaeng yun? Napakunot no si Rico. Ewan ko. Baka naman gawa na naman ito ng mama mo. Napairap na nga lamang na saad ni Blanca. Hindi ko alam pero kakausapin ko siya. Saad nga ni Rico. Agad na pinuntahan ni Rico ang kanyang ina at kinumpronta nga ito. Mama, sino si Carmela? Ha? Wala akong kakilalang Carmela. Saad naman ni Doña Gabriela. May dumating po sa bahay at sinasabing asawa ko siya. Galit na galit sa akin si Blanca. Bakit ba ako na naman ang nakita mo? Masungit na saad pa nga ni Doña Gabriela. Kayo lang naman po ang tutol sa aming pagsasama. Wala akong alam dyan. Kit pa nga ng matanda. Irespeto niyo naman po ang aking asawa, ang aking pamilya. Marino pakiusap ni Rico. Bakit? Nirespeto mo ba ako nang patago mong pinakasalan ng babaeng yun? Nirespeto mo ba ako nang magkabalikan kayo at magkaroon ng isa pang anak? Dire-diretsong sabi ng matanda. Wala akong masama dun, ma. Nagmamahalan pa rin naman kami. Kahit na sinira niyo na kami. Ang babaeng yan ang sumisira sa buhay mo. Ginugulo niya ang pamilya natin. Ma, kayo lang ho ang gumugulo sa pamilya natin. Mabuting tao naman po si Blanca. Mahal niya ako. Mabuting asawa siya sa akin at mabuting ina sa aming mga anak. Bakit hindi niyo na lang po siya tanggapin? Yung mga bata, sariling dugot laman niyo ho sila. Wala akong pakialam. Kaya nagkaletse-letse ang buhay natin nang dahil sa kanya. Sigaw pa nga ni Doña Gabriela. Wala akong kinalaman si Blanca.
sa pagbagsak ng buhay natin. Hindi mo na mababagong desisyon ko. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan. At ang mga anak niya, pinipilit lamang kitang iligtas mula sa kanya. Pasensya na po, Ma. Hindi ako papayag na paghiwalayin niyo kami. Pagkasabi nun, umalis na nga si Rico. Umuwi siya at sinabi kay Blanca na ang kanyang ina nga ang may gawa ng pagdating ni Carmela. Nangako naman si Rico na tapat siya kay Blanca at tinanggap naman yun ni Blanca. Nagtiwala ito dahil nagmamahalan naman talaga sila. Lumipas ang mga buwan at talaga namang lumagapak na ang buhay ni Donya. Han, nabalitaan mo ba na nalugi na naman daw ang sinubukang negosyo ni mama mo? Nag-aalalang sabi ni Blanca. Kalat na nga ang balita tungkol sa kanya. Malungkot na sad naman ni Rico. Ang sad naman. Madami rin siyang naging kaaway, lugmok na siya ngayon. Pinuntahan ko din siya at inalok ng tulong pero malaki ang galit niya sa akin kaya tumanggi. Ang totoo, hindi ko na alam ang gagawin para matulungan si mama. Nabubuhay siya sa galit at pagmamataas. Emosyonal na sabi ni Rico. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Blanca. Nalulungkot ako para kay mama. Nag-aalala ako sa kanya. At syempre, mahal ko rin siya. Dahilin ako siya. Pero hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Sagot nga ni Rico. Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko siyang alukin ng tulong. Sad pa nga ni Bianca. Galit pa rin siya sa'yo eh. Kaya hindi ko talaga alam kung papayag yun pero I think it's worth the try. You have my blessing para kausapin siya. Salamat sa tiwala. Hangad ko lang ikabubuti ng inyong mama. Ngumiti si Rico at tumitig kay Blanca. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tanong nga ni Blanca. Naisip ko lang na napakapalad ko na ikaw ang kapartner ko sa buhay. Bakit ka naman biglang naisip yan? Mukhang bobolahin mo pa ako ha. Halakhak nga niya. Kita ko lang kasi ang malasakit mo kay mama. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa'yo ay gusto mo pa rin siyang tulungan. Sinong tao bang gagawa ng ganyan? Mahal kita. At mahal mo ang mama mo. Lahat ng mahal ko rin. Gusto kong dumating ang araw na maging maayos kami ng mama mo. Hindi man ngayon pero someday. Saad naman ni Blanca. Maraming salamat mahal ko. Sana maging maayos ang iyong pag-uusap. Kinabukasan nga, agad na pumunta sa bahay nga ni Doña Gabriela si Blanca. Naabutan ni Blanca ang matanda na may hawak na patalim. Wala man lamang kasamang kasambahay o empleyado. Teka, ano pong ginagawa niyo? Nag-aalala at gulat naman na tanong ni Blanca. Gusto ko lang wakasan ang aking buhay. Ano bang pakialam mo? Galit na tanong ng matanda. Alam ko kung marami kayong pinagdaraanan ngayon. Pero hindi ho yan ang sagot. Nandito lang ho kami ng anak niyo para tulungan kayo. Nag-aalalang sabi ni Blanca. Aba, pinamukha mo pa talaga sa akin na mayaman ka na ngayon at ako naman ang naghihirap? Napakayabang mo. Napakataas na ng tingin mo sa sarili mo. Hampas lupa ka pa rin naman ang galing. Imbes matuwa na galit pa nga talagang matanda. Wala ho akong masamang intensyon. At hindi ho ako nagyayabang. Talagang gusto ko lang hong tulungan kayo. Kasalanan ko po ba kung bilog ang mundo? Kahit nababalutan ka ng ginto at pera, umaalingasaw pa rin ang amoy mo na isang basura lang dati. Sad pa rin ni Doña Gabriela. Bakit po bang laki ng galit niyo sa akin? Tanong naman ni Blanca. Dahil ambisyosa ka, inagaw mo ang anak ko sa akin. Wala ho akong ibang ginawa kundi mahalin ang inyong anak. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit kayo sa akin. Pagpapatuloy pa nga ni Blanca. Hindi ka namin kauri. Hindi ho naman po importante ang estado ng buhay ng isang tao eh. Hindi po ba't mas importante ang pagkatao at laman ng puso? Yan ang sinasabi ng mga mahihirap. Itinutok nga ni Donya sa sarili ang baril. Doña Gabriela, ibaba niyo po yan. Huwag niyo pong ituloy yan. Tutulungan ko po kayo pangako. Naluluhan na nga at kinakabahan na saad nga ni Blanca. Wala nang pag-asang maayos ang buhay ko. Hindi po yan totoo. Lahat po may solusyon habang may buhay. Manalig lang po tayo sa Diyos at sa amin po ng anak mo. Mahal na mahal ka po ng anak mo at hindi ka namin susukuan.
Wala nang anak ko, inagaw mo siya sa akin at nilason mo ang kanyang utak. Galit na sa akin ang anak ko at nawala na ang kanyang pagmamahal sa akin. Umiyak pa nga na saad ni Donya. Hindi po totoo yan. Mahal pa rin po kayo ng anak niyo at hindi po yun mawawala kahit kailan. Anong nangyari? Tanong ni Blanca at nakita nga niyang natutulog sa may paanin niya si Rico. Agad namang nagising ang binata. Okay ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Meron bang masakit? Anong gusto mong kainin? Sunod-sunod na tanong ni Rico na halata naman ang matinding pag-aalala para sa kanyang minamahal. Pasensya ka na. Nag-alala lang talaga ako sa'yo. Kahit pa nga sinabi ng doktor na ligtas ka na, hindi ko maiwasang mag-alala. Sorry sa nangyari. Emosyonal na sabi ni Rico. Hindi naman niya yun sinasadya. Wala na siya sa wastong pag-iisip, mukhang depressed na nga siya. At down na down. Mahinang sabi ni Blanca. Kasalanan ko to, hindi ka dapat hinayaang makipag-usap sa kanya. Hindi mo yun kasalanan. Wala namang may gusto nun eh. Hindi natin alam na ganun ang mangyayari kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Pareho lang naman ang gusto natin. Yun ay mapabuti ang iyong mama. Hindi ko alam kung anong klaseng pusong meron ka. Bakit kayang-kaya mong magpatawad at magmahal ng mga taong galit sa'yo at ginawan ka ng masama? I'm so blessed to have you. Bolero ka talaga. Teka, nasaan ang mama mo? Tanong ni Blanca. Nasa labas, gusto ka sana niyang kausapin pero nahihiya siya sa lahat ng nagawa niya. Naku, mainit sa labas, kawawa naman siya dun. Papasukin mo na nga siya dito para makapag-usap na rin kami. Sad pa nga ni Blanca. Salamat mahal ko ah. Niyakap ni Rico ang asawa, tinagkan sa noot, saka lumabas nga at kinausap ang kanyang mama. Nung una tumatanggi pa nga itong makipag-usap kay Blanca. Hiyang-hiya daw kasi ito pero kalaunan pumayag din naman ito. Dahan-dahang pumasok ng kwartong matanda. Baka sa mukha nito ang hiya at pagka-guilt sa nagawa nito. Kamusta ho kayo? Tanong ni Blanca. Biglang humagulgol ang matanda at nagtungo sa tabi ng kama. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Pinagsisihan ko na ang lahat, naging mabuti ka sa akin hanggang sa huli. Wika nga ni Doña Gabriela. Huwag niyo na po yung isipin. Tapos na po yun. Magsimula na lang po tayo ng bago, hindi totoong wala ng pag-asa ang buhay niyo. Nandito kami ni Rico at ng mga apo niyo. Gusto nila kayong makilala at makasama. Emosyonal na sabi pa ni Blanca, mahina nga ang boses nito at nakahiga pa din. Masakit pa din kasi ang tama na wala pero ninais nga niyang makausap ang matanda. Paano ninyong nagagawang magpatawad at magmahal ng tulad ko? Simula pa lamang sinira ko na ang inyong pamilya. Hanggang sa huli sinaktan ko kayo. Nalagay pa sa panganib ang buhay mo. Nang dahil sa pagnanais mong matulungan ako. Nakakahiya ang aking mga nagawa. Lahat nga ni Doña Gabriela. Lahat naman ho ng tao ay nagkakasala. Lahat naman po ay deserve sa isa pang pagkakataon. Naniniwala ako na may kabutihan pa rin sa puso nyo. Nakangiti na sabi nga ni Blanca. Sa tabi niya ay nakatayo nga si Rico at nakangiti din. Masaya ito dahil pagkatapos ng matagal na panahon, magkakasundo na rin sa wakas ang dalawang importanteng babae sa buhay niya.
Matagal na nga niya itong pinangarap at akala nga niya, hindi na mangyayari pa. Salamat Iha, maraming salamat. Handa akong pagbayaran lahat ng aking ginawa. Napayo ko na nga lamang si Doña Gabriela. Hindi na ho kailangan. Napatawad ko na kayo. Maya-maya pa dumating na nga ang yaya kasamang triplets at ang bago nilang baby. Ito po ang apo niyo. Gusto nila kayong makilala at makasama. Masayang sabi ni Blanca. Hello po, Lola! Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Hindi ba kayo galit sa akin? Naluluhang tanong naman na matanda. Hindi po kami galit sa inyo, sabi po ni tatay. Nagsorry na daw po kayo, okay na po yun, basta maging mabait na lang po kayo, naiintindahan naman po namin kayo at love po namin kayo eh. Paliwanag pa nga ni Jomar. Niyakap ng bata si Doña Gabriela. Masayang-masaya ang mga to ngayon lamang, niyakap ang kanilang lola. Ngayon lamang nila naramdaman kung paano nagkaroon ng lola. Matapos yun ay si Blanca naman ang nilapitan ng matanda. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Maraming salamat, tatanawin kong malaking utang na loob ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Emosyonal na sabi ni Doña Gabriela. Huwag niyo na po yung isipin. Makakabangon po kayo, tutulungan namin kayo ni Rico. Ani nga ni Blanca. Niyakap ni Doña Gabriela si Blanca. Ilang araw din na malagi sa ospital si Blanca at nang makauwi na nga ito, ay isinama na nga nila si Doña Gabriela sa kanilang mansyon. Naggalala pa nga ang matanda. Sigurado ba kayong gusto niyong makasama sa bahay? Oo naman mama, gusto kitang makasama, gusto ka rin makasama ng mga apo mo. Wika ni Rico. Tama po yun, matagal na panahon din po kayong hindi nagkasama. Magandang pagkakataon din yan para mapalapit po kayo sa apo nyo. Tutulungan din po namin kayo kung gusto nyo pong magnegosyo ulit. Pero may edad na rin po kayo, kung gusto nyo pong mag-relax na lamang sa buhay, okay lang din po. Kami na hong bahala. Lahat nga ni Blanca. Napakabuti mo pa rin sa akin, Iha. Wala po yun, Donya. Mama na lamang itawag mo sa akin. Simula ngayon, anak na din kita. Patawarin mo kung ngayon lang kita natanggap. Dapat dati pa nga eh. Dati pa dapat kita kinilala, mabuti na lamang at nagkaroon pa ako ng isa pang pagkakataon. Masaya din po akong maging malapit sa inyo, Mama. Emosyonal na sabi ni Blanca. Simula nga ng araw na yun, ay namuhay sila na parang isang pamilya. Nagbago na nang tuluyan si Doña Gabriela. Hindi na rin sila nagnegosyo dahil matanda na rin siya. Tumulong na lamang siya sa pagpapalaki at pag-aalaga sa mga bata. Malaki ang pinagbago niya at totoo nga, parang naging pangalawang ina na siya kay Blanca. Minsan ay may mga masamang desisyon tayong nagagawa sa ating buhay. Hindi naman yun maiiwasan at wala namang taong perpekto. Ang importante ay matanggap din natin ang ating pagkakamali at bumawi tayo sa mga taong nagawan natin ng masama. Mapagpatawad at mabuti ang puso ni Blanca, kaya naman hindi nakakapagtaka na tuloy-tuloy ang mga biyayang natatanggap niya. Naging masalimuot man ang buhay niya noon, sa bandang huli ay naging masaya pa rin siya. Nagkabalikan sila ni Rico. Naging matatag at matapang din ito para ipaglaban si Blanca at ang kanilang pamilya. Biniyayaan sila ng mga anak at ng panibagong baby. Tuloy na rin ang paggaling ni Joseph. Tuloy-tuloy din ang pagyabong at pamamayagpag ng mga negosyo nila. Iyon ay para makatulong sa kanilang kapwa na nangangailangan din. Sa huli, lahat ay masaya at kontento. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Dionisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Kabantak,
Filipina Aileen Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Austin Lito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Felma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Penavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo,